Welcome back to our YouTube channel. And for today's vlog, we're going to Thailand! So, sa video na to, mapakita namin yung mga nangyari sa atin sa immigration, kung ano yung prepare namin documents, kung may mga tinanong sa amin. Then, pagdating sa bangko, kung paano naman yung process sa immigration doon. Then, kung saan kami magpapalit ng pera. Then, kung paano kami pupunta sa hotel na binook namin. So, sa kwentong immigration naman, ano yung mga pinipare mo? Yung ticket, syempre, round trip ticket yun. Pinrint namin. Pero inaalaw din naman nila na hindi na i-print. Sa cellphone na lang. Pero kami, sanay na kasi kami na nagpiprint kami lagi ng ticket. Tapos, hotel booking, syempre, kailangan yun. Yes, hotel booking. Yung piniprepare namin, tag-isa kami ha. Kumari, isang copy sa kanya, isang copy din sa amin. Kasi, possible talaga na hindi kayo sabay sa immigration. Hiwalay kayo ng immigration officer eh. So hindi kayo pwedeng sabay sa isa lang. Kaya mas maganda yung meron kayong separate print. Nag-prepare din kami ng guys, kung makakainin kayo ng certificate of employment, tsaka dalhin nyo na yung company ID nyo. Para, although kami, hindi na sa amin hinanap, pero tinanong yun ng immigration. Insurance. Travel insurance. Travel insurance. Mura lang naman, sa Gcash lang kami. Kaning worth, no? 300. Basta nasa, pinakamura lang. Below 500. Below 500 lang isang tao. Itinerary nyo. Pinrint din namin yun. Pwede rin naman sa cellphone na lang, pero nga, mas maganda na prepared kayo para pag hinanap, if ever, meron kayong papakita. Kailangan nyo mag-e-travel guys. Although hindi nyo na kailangan ng printout kasi once na mag-register ko doon sa e-travel.ph, automatic yung na sa system ng immigration. So, pag pinakita yung passport nyo, hinanap yung pangalan nyo, makapag-sign na kayo ng e-travel. Malalaman nila yun kasi nila. Pag kinuha nila yung passport, siguro may ini-scan sila or gano'n. Malalaman nila na meron ka ng e-travel. As early as 3 days, pwede na kayong gumawa nun. Hindi kasi kayo pwedeng gumawa ng sobrang tagal pa yung flight nyo, 1 week or 1 month, ito pwede. Parang within 5 days lang yata. Actually, yun lang naman guys, kasi since second time na nga namin mag-out of the country, baka medyo na sila sa mga light na yung mga tanungan kasi meron ko mga travel experience. Pero hindi assurance yun ha, na kahit nakapag-travel na kayo ng hindi nyo na the first time, magiging at least na kayo dun sa mga documents. Yes. Kailangan prepared pa rin kayo kasi merong mga immigration na talagang marami silang tinatanong. Mas maganda na maging prepared guys kaysa yung pag tinanong ko dito tapos wala kang maipakita. So sa mga tanong naman ng immigration officer, sa akin muna. So sa akin, pagbigay ko ng passport, tsaka ng boarding pass, plane ticket na tinanong niya lang kung sino yung kasama ko. Then tinuro ko siya, nakapila pa siya, nasa likod siya. Tapos kung gaano kami katagal mag-stay doon, so sinabi ko. Then tinanong ko kung saan ako nagtatrabaho, sinabi ko yung company ko. Then, yun lang. Tingin ako sa camera. Picture na. Sa akin naman, inabot ko lang yung passport ko. Tapos, yung boarding pass. Tapos sabi niya lang, daw purpose of travel ko. Sabi ko na, tourist lang po. Sabi niya. Tapos, tinanong niya kung saan ako nagtatrabaho. Hindi sinabi ko. Tapos, mukhang naman siya. Mukhang approachable naman eh. Tapos, hindi, kung ano lang yung tinanong, yun lang din yung sinagot ko. Kasi parang pag sumagot ka pa ng ibang sagot, baka mas lalo pang bumaba. Isang tanong, isang sagot, yun na yun. Kung ano lang yung tinanong, huwag nyo nang dugtungan pa. Ay, magkwento pa ng iba, ba't pa ikikwento na naman yan. Tapos, saan daw ako nagtatrabaho. Tapos, sabi niya, kailan yung balik mo?
Di sinabi ko yung date, tapos ay sabi niya, may ticket ka na ba? Yun lang. Tapos sabi ko, opo. Tapos yun na. Okay na. Ayun. So, tingnan naman natin mamaya pagdating natin sa Bangkok, yung immigration doon, yung process, kung ano yung mga kailangan. Touchdown, Bangkok! Thailand! So guys, nandito na kami, kababa lang ng aeroplano. Punta tayo ng immigration. Yan guys, katatapos lang namin doon sa immigration. Grabe, ang daming tao. Inabot kami ng 1 oras sa pila. Ang daming tao, tapos siguro nagkasabay-sabay yung dating ng eroplano ng mga galing. Wala nang tinatanong eh. Wala nang tanong-tanong guys, kasi tambak na talaga yung tao eh. Grabe yung turista dito sa Thailand. So yun, wala, hindi nga ako kinausap ng immigration officer dito. Fingerprints lang, tapos pakita mo yung, bigay mo yung passport at saka yung boarding pass mo. Fingerprints, tapos tatak. Ganun na. Kasi hindi na sila para magtanong pa, sobrang haba nung pila. 1 oras yung pila ha. So yun, papunta naman kami ngayon sa SIM card. Yung SIM card, nabili namin yung sa Globe. So pupunta na lang kami ngayon sa booth para ito. Okay guys, nakuha na namin yung SIM card. After namin maka-4 na booth, so, paikot-ikot kami dito kung saan kami tinuturo nung pick up ng SIM card. So depende pala yun sa pipiliin mo dun sa Klook. So merong sariling booth yung Klook, meron din sariling booth yung data. So yun, una muna paglabas namin, 2nd floor, nagtanong kami, hindi daw doon, pinapakit kami sa 4th floor. Pagdating namin sa 4th floor, pinapababa naman kami ulit dito. So yun, medyo medyo nakakasal kasi ang laki pa naman ng airport na to. So makakapagod eh. Buti na lang nakuha namin dito sa baba. So Mabauli kami. So yun, papunta naman tayo ngayon sa basement kung saan yung money changer at saka yung airport link railway nila. So yun guys, nakapagpapalit na kami ng pera. So dito kami nagpapalit sa baba sa basement. Medyo tagutong money changer na to, pero maganda yung nila dito, yung Palitan, yung rates. Palitan. Maganda yung rates kumpara doon sa taas, yung paglabas nyo pa lang meron na mga money changer doon. Dito kami sa Happy Rich. Actually, katabi nyo yung yung Super Rich. Dapat doon kami magpapapalit, kaso sarado pa kasi maaga pa. So bukas tong Super Rich. Ano pa lang? Ano oras na ba yun? 6 o 5 pa lang dito. Mga 5 AM pa lang dito. So yun, kaya selected lang yung pwede nyo papalitan pag nantong oras kayo dumating dito. Pero not bad na yun guys, kasi 59.4 yung bigay nila, pero sa Google yung talagang pwede dito is 64. So ilan lang yun, medyo ewan ko kung okay yun, pero mababa, mas maganda yung kumpara doon sa taas. So yun, punta naman kami ngayon dun sa airport rail link nila para makapunta kami ng hotel namin. Yan guys, so nakakuha na kami ng token para doon sa rail link nila papunta na. Actually hindi pa yun yung mismong hotel namin bababaan namin, magta-transfer pa kami. 5:30 AM yung first trip guys, so tamang-tama alas 5 kami nagpapalit ng pera. 5:20 pa lang nagpapasok na sila, so yan, 5:30 yung unang alis ng train. So sakto dito na kami. Ito na. So maghintay na lang kami ng pag-alis. Okay
Okay guys, so nakababa na kami dito sa Makasan Station. Ta-transfer naman kami ng MRT. So, madilim pa dito. Ano oras na? Mag... 5:57 AM dito sa kanila, sa Bangkok, Thailand. Ano ba yun? Hindi ko na ako. So ayun, transfer tayo ng MRT. Meron silang mga skywalk dito guys. Very convenient yung pagta-transfer ng mga railways dito. So titingnan natin kung kasing ganda rin na sa Malaysia. Parang ganun din eh. Ganda rin ng ano nila eh. Well-maintained yung public transport nila dito. Yun guys, kabababa lang namin ng MRT. So last na transfer naman namin ngayon yung BTS papunta dun sa mismo hotel na natin. So nakatatlong Transfer ng train. so tatlong transfer kami. So at pa-exit na kami, papunta kami dun sa BTS station naman na connected din naman dito sa MRT. So yun guys, dito na kami sa tapat ng hotel namin. So papahinga muna kami. Wala pa kami tulog. So if you like this video, like and subscribe po sa channel namin. Mag-comment na din kayo kapag meron kayong mga questions or suggestions. And watch nyo na din yung other videos namin sa mga travel videos namin. So yun guys, see you next vlog. Bye-bye! Magro-room tour naman tayo. So, nandito na kami ngayon sa hotel namin and ito yung The Heritage Siloam. Akit naman tayo dito ngayon sa pool area nila at yung fitness gym.